Tulungan po natin ang mga youth po natin. Okay, so ang gusto ko pong pag-aralan natin ngayon ay actually pakiwasan natin, get rid of your baggage. Yan. Get rid of your baggage. Kailangan daw ay alisin natin ang mga baggage natin. Di ba? Sino po ang napakaraming mga bagahe pag umuwi? Amen. At sino po yung maraming bagahe din na kapag bumabalik? Mas madami, kaya lang maraming hindi nakukuha. Kasi ang daming mga pagkain. Si Pastor Ramel, rarating niya, naidala siyang balot, hindi nakarating. Siguro baka lumipad. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa mga baggage natin. Alam nyo, napaka-sensitive na ngayon ang Kung magdala kayo ng mga ulam-ulam, konti-konti na lang. Kasi baka mamaya madamay ang buong malita ninyo. Nasubukan na ninyo. Sila, Sister Marlene, nasubukan na. So, ito po yon. Pero ang gusto ko pong, itapik ko po ngayon is ito pong ang lalaki sa sementeryo. Ghost Project. Okay. So, yan, pag-usapan po natin. Yan. Pero, unang-una, kasi last November, November 1, ay araw ng mga All Saints Day ba? Yung November 1, tsaka yung November 2 is All Souls Day. Ganun pala yon. So ngayon, ang nangyari ay yung ang kaanuhan lahat yan ay pista ng mga patay. Yan. So ngayon, ang nakalungkot yung araw ng mga patay ay nai-associate doon sa mga multo kasi Halloween. Yan. Ginawang Halloween. Yung Pero alam nyo ba kung saan nanggaling yung Halloween? From the word hallow. Hallowed be your name. Actually, holy yung hallow. Kaya lang, dinagdagan ito ng win. kaya yung holy, naging yata, Halloween. So, alam nyo, minsan iba-iba po yung ginagawa nila para minsan nagiging distraction. Actually, hindi naman masama na alalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay. Bakit hindi? Lalo na kung naging mabuti sila, mabait sila, napakaganda na, di ba? Well, hindi naman masama. Wala namang sinabi na pagpasyalan sila ay makasalanan. Kasalanan yon. Hindi naman, no? Pero alam ko, mapupunta tayo at binabalikan natin yung kanilang mga alaala na napakagaganda. So, ghost, anong ibig sabihin ng ghost? Naniwala ba kayo sa multo? Ano ba kasing ibig sabihin? Kasi minsan yun nga yung patay, ina-associate sa multo. Kasi bumabalik daw, no? Kasi nga so yun yung mga sinasabi. Pero, tanungin natin sa Bible about the ghost, kung meron nga ba, patungkol sa mga namatay. Sa Ecclesiastes chapter 9, verse 5 to 6, patungkol po sa mga namatay. Yan. So, usapan lang natin ito ng konti kasi baka mamaya, ano ba yung ghost? Yan. Chapter 9, verse 5. Verse 5. Pwede ba ninyong maano yung papunta sa 5? Sabi kasi dito, for the living know they will die, but the living know they will die, but the dead know nothing. Yan. All this, that the righteous and the wise in their works are in the hand of God, whether it be love or hatred, man knoweth it not. All is before them. For the living know that they shall die, but the dead know not anything.
neither have they any more rewards, for the memory of them is forgotten. So, ibig sabihin, dito po ay ang mga nabubuhay ay alam nila na sila'y mamamatay. Tayo yun. Baka hindi mo alam na mamamatay ka. Mamamatay tayo, pero hindi natin alam kung kailan. Di po ba? At ang sabi dito, but the dead know not anything. Ngunit ang patay, wala na silang alam. Amen? Kasi, alam natin na ang ghost, ang ibig sabihin po nito, yung mga kaluluwa na may mga hindi natapos. Alam mo ba ang ibig sabihin ng ghost? Yun yung mga kaluluwa na hindi daw natapos yung mga nila, kaya bumabalik. Kaya yung ghost project, may mga nagawa yata na hindi natapos. Nakuha natin yon. I'm not talking about politics here. Hindi po natin pinag-uusapan ng politika. Amen ba? Inano ko lang ito kasi nga ay November 1, papunta na tayo sa December. Hindi pa natin na-topic kasi ito. Kaya idagdag ko po ito sa ating to get rid of your baggage kasi isa ito No? So, yon, ganun po ang mga namatay. Wala na silang alam. Kaya kapag Biblia po ang tatanungin natin is, yun nga, wala na silang alam, wala na silang yung memory, ang sabi dito, as well their love, as their hatred and their envy is perished long ago, neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. Ibig sabihin, final de proyekto. Tapos na. So, yon. Then, ang sabi pa ng Hebrew 9:27, very familiar ito sa atin. But, di ba, ang sabi dito, sapagkat minsan lang, mamatay ang tao. Yan. In as much as it is appointed unto men once to die, and after this commit judgment. Yan. Sa Tagalog, sapagkat minsan lamang mamatay ang isang tao, pagkatapos ay ang paghuhukom. Yan. So, ibig sabihin, kapag namatay na tayo ay pupunta na doon sa hukuman ng Panginoon. Amen ba? So, yung sinasabi natin na gagala-gala pa diyan, hindi po sinabi sa Bible. Amen po ba? Pastor, minsan nagpaparamdam Alam nyo ba, I believe that there's a demonic spirit. There are evil spirit in this world. So, pwede nilang gayahin yon, pwede tayong malinlang, pero ayon sa salita ng Panginoon ay wala na silang alam. Amen? Kasi kung totoo na may multo, totoo na mayroong, bumabalik sila, bakit hanggang ngayon, yun ang lagi kong sinasabi, ang dami pang mga nakabinbin na mga kaso na hindi naman nare-resolve, para sila sana ang babalik para sabihin. Di ba? Ay, ito yung kaso ni para sana maayos. Pero ang daming mga kaso na hindi naaayos kasi namatay na sila. Nakuha natin yon. Kaya yun po. Then, pinag-iingat din tayo ng Lord sa mga nakikipag-usap sa mga patay. Ay, buti naman ate, nandito ka ngayon. Buti naman namasyal ka, naamoy ko yung pabango mo. Ay, nako po. So, Hebreo, sa Deuteronomy 18, verse 10 to 12, Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12. Okay, Levi shall have no portion nor inheritance with Israel. They shall eat the offering of Jehovah made by fire in his inheritance. There shall not be found with thee any one of them maketh his son or his daughter to pass through the fire. One that useth divination, one that practiseth augury, or an enchanter, or sorcerer, or an charmer, or an consulter with a familiar spirit, or a wizard. Napakalalalim naman ito. Wala na bang mas malalim? Mga sorcerer, mga charmer, mga enchanted.
Enchanter, mga magician, ano ho. Yan, siguro pa. Mm-mm. The pre, ah, ah, same lang, okay, there be found with any, make it his son or his daughter to pass. Kasi nung itong mga pagan, sila ay nag-aandong ng kanilang mga anak sa, mm okay, ihanap na lang natin sa ano. So, okay, kung ano na, ito na yon. So, ang ibig sabihin dito, or consulter with a familiar spirit. So, ibig sabihin, hindi po pinapayagan at hindi po hinahayaan ng Lord na makipag-usap tayo sa mga pamilya na namatay na. Amen? So, ito po yon or a wizard, mga espiritu na yan kasi eh. Kaya, napakahalaga na don't talk to the dead. Amen? Pero siguro, nasa sa inyo yon. Pero alam natin, pinag-iingat tayo ng Panginoon na huwag makipag-usap kasi baka mamaya, dahil sa totoo lang, hindi na po sila yon. Kung may sasagot sa inyo, hindi na rin sila yon. Bakit? Kasi wala na silang alam. Ibig sabihin, under the sun, wala na silang alam, patay na nga po. Diyan po ba tayo? So, yun po yung ating katuruan pagdating po sa ghost, pero mag-pray muna tayo. Amen ba? At humingi tayo ng gabay ng Lord. Father, we thank you, God, for this opportunity. Lord, na makapag-aral po kami ng iyong mga salita. Alam ko po, Panginoon, na mayroon ka pong nais dalhin sa amin. Lord, lead me and guide me, Lord God, to lead your people according to your words. Father, I know I am nothing apart from you. Speak through me, Lord God, at buksan mo po ang aming mga pangunawa, matanggap po namin ang inyong mga salita. At ikaw lamang may tataas, ikaw lamang mapapapurihan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We thank you, Lord. We ask all these things in Jesus' name we pray. And everybody say amen? Amen. Amen. Okay, so, yon. Alam nyo kung minsan, kung bakit nagmamanifest yung ghost sapagkat takot. Kasi yung takot ay espiritu din yan eh. Kaya minsan nabubuo yung mga ano dahil natatakot tayo. Ibig sabihin yung ghost, ito yung paniniwala na it will come back to hunting you. Hinahanting tayo, hinahunt tayo. Di ba? According to the Bible, ang mga multo, iyon nga, ano ho, ay alam natin na hindi po ito nag-i-exist, ano ho, ngunit alam natin na may mga devil spirit. Kasi minsan ang sabi nila, ito pa yung mga hindi nakaakyat sa langit, ano ho, and I'm sorry to say, kasi may nakausap ako noon, ang sabi ay yung purgatory, ano ho, yun pong kinagisnan natin, ano, actually sa Bible walang purgatory. Amen. Kung may mga magtatanong sa inyo, walang purgatory sa Bible. So, yun po yung paniniwalaan natin. Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun lamang po. Kasi, ang sa kanila, sa purgatory, pwedeng ipag-pray mo yung namatay na mahal mo, ay pinagpipray mo sila. Ang problema kapag may ganon, kung ikaw ang mahuhuling mamatay, wala nang magpipray sa'yo. Ikaw lang mapunta sa impyerno. Diba? Kung maniniwala tayo doon. Ikaw na walang magpipray, ikaw lang mapunta sa impyerno, sila lahat naligtas. Kung ganon ang kaligtasan. Ano ho? So, actually, ang ibig sabihin ng ghost sa mga sa dictionary, ghost often associated with a soul's unfinished to his task. Yan. Ito po ay mga tao daw na may mga, ito daw yung mga kaluluwa, na mga hindi natapos ang kanilang ginawa kaya bumabalik sila. Yun po yun sa dictionary. Mga bagay na, ngayon naman, ang ghost sa atin, baka may mga bagay na iniiwasan tayo. Ano yung mga iniiwasan natin? Baka may makasalubong ka dyan, yan, nagtatago ka. Baka may mga utang tayo na hindi pa nabayaran. Yan. Ano po? Mga, di ba? Mga ginawa natin, mga anino ng kahapon. Di ba? So, sino ang mga minumulto? Di ba? May mga
pangyayari na hindi naayos. Yung mga yun eh. So nakuha natin. So isang malabong alaala na dati ay totoo na ngayon ay alaala na lang. Something to be present but not real. Yan, ito po yung mga ghosts sa atin. Yan. Actually, yung bang mga sitwasyon na akala mo ay okay siya, hindi pala. Akala mo, di ba, kikita ka, scam pala. Yung mga ganon. Yan yung mga multo. Amen ba? Yun bang, alam niyo mga multo ito, yung ghost of regret. Yung, halimbawa nung bata ka, di ba, ikaw ay napagsabihan na wala kang kwenta. Di ba, pangit ka, kaya ay bubo. Alam mo, those are ghosts. Amen ba? Yung mga nakaraan na ito yung laging bumabalik na nagmumulto, na parang hindi ka na makausad. Yan. Kapag naalala mo, parang meron kang di ba? So, may nasabi sa yung mga magulang mo na hindi naman nila, siguro sabihin mo na hindi naman nila intention na nasabi. Then, dinibdib mo ng ganun na lamang na namatay na nga sila, hindi mo pa napatawad. Di ba? Kasi we are still limited. Di ba yung sabi ko last time na hindi siguro natin gustong masaktan, pero nasaktan siya dahil tayo din ay limitado. Amen ba? So, ang multo ng ating mga nakaraan, yung sakit, at na di natin makalimutan. Ghost of rejection. Ghost of rebellion. Pwede yun. And those are spirit. Amen ba? So, ngayon, there is a Holy Ghost. Na siyang dapat manahan sa atin. Walang ba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, may multo. Amen? Minumulto ba tayo? Ng ating mga nakaraan, ng ating mga nagawang mga pagkakamali na hindi pa naiayos, di po ba? So, ito po sa Bible, meron pong isang lalaki dito na siya po ay ang lalaki sa sementeryo. Naku po, saan kaya ito? Sa Mark chapter 5, okay, pwede na ba ito? Gamitin ko na. Okay. Okay, pakitin. Yan na. Okay, pakiyan na mo. Okay. Okay, good. So, pakibasa po natin. Yan. In Jesus. Pwedeng tumayo po tayo, pagbibigay galang po at honor sa salita ng Panginoon. Yeah. When Jesus climbed out, pakibasa natin, when Jesus climbed out to the boat, a man possessed by an evil spirit came out from the tombs to meet him. This man lived in the burial caves and could no longer be restrained. Even with a chain, whenever he was put into chain in shackles, as he often was, he snapped the chains from his wrists and smashed the shackles. No one was strong enough to subdue him. Day and night he wandered among the burial caves and in the hills, howling and cutting himself with sharp stones, sharp stones. When Jesus was still some distance away, the man saw him, ran to meet him, and bowed low before him. With a shriek, he screamed, "Why are you interfering me, Jesus, Son of the Most High God? In the name of God, I beg you, don't torture me." For Jesus had already said to the spirit, "Come out of the man, you evil spirit." Then Jesus demanded, "What is your name?" And he replied, "My name is Legion, because there are many of us inside this man." Then the evil spirit begged him again and not to send them to the some distant place. Okay, so praise God. The Lord continue bless His words. Makakaupo na po tayo. Maraming salamat. So dito ho ay mayroon pong isang
lalaki doon sa burial cave or sementeryo. So, di ba? Siya po ay inaalihan ng evil spirit. Yan. He was possessed by an evil spirit, came out from the tomb to meet him. Yan. Then man lived the burial. Siya po ay nabubuhay sa sementeryo. Can you imagine? Meron bang gusto na makatira doon sa sementeryo? Di ba, minsan kung yung bahay mo malapit lang sa sementeryo, lapit yung bahay natin sa Campo Santo o kaya sa sementeryo. Di ba? Pero marami naman ang nakatira sa sementeryo. Di ba? Pero ito po yung account sa Bible na siya po ay talagang, mayroong isang tao dito na siya po ay talagang siya po'y inalihan ng masamang espiritu. Ano ho? At alam nyo kung nakikita natin na kung tayo po ay medyo may baggage tayo, may dala-dala tayo na ibang espiritu. Tingnan ninyo ha. Pero minsan meron naman yung mga tao na talagang gusto na mapag-isa. Iba yon. No? Unang-una, kung bakit siya po ay masasabi na siya po ay napossess ng espiritu ng kadiliman because he was isolated. Amen? Siya po ay nakatira doon sa sementeryo. Ibig sabihin, he isolate himself. Ibig sabihin, disconnected siya, depressed siya, kaya ayaw niyang makisalamu sa mga tao. Alam nyo, kailangan natin na tayo po ay, para tayo po ay maalis yung mga spirito na pwede sigurong sumira sa atin, don't isolate yourself. Amen ba? Kapag may mga problema tayo, I think you more you come to church. The more you come to join to your life group. Ito po siya ito siya, nandun siya, ayaw niya na makisalamuan, nandun siya nakatira sa sementeryo. Hindi po maganda yon. Ano ho? So, ito yon. Alam nyo, it is a sense of isolation. Hindi naman ibig sabihin yung isolation kasi ay ikaw ay laging gusto mo lang ang walang kasama. Alam mo, if you have this kind of spirit, sense of isolation, yung bang kahit marami kayo but you still feel alone? Pwede ba yon? Yung bang magkakasama naman kayo, pero parang you feel alone. Spirit yon. Amen ba? You need to break it. Nandyan ka, may mga kasama ka. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. Amen ba? So, kaya nga sinasabi ko dito, kung nandito na tayo, kailangan i-grab natin yung mga opportunity na magkakasama tayo dito. Nandito ka pero may sarili kang mundo. Pwede ba yon? Kala ko baka nagtitik note ka sa cellphone mo pero naglalaro ka pala. Pwede ba yon? It could be. You're isolating yourself in the crowd. So, ito po yun. Kaya dito natin makikita yung dala-dala yung baggage niya. There is something inside of him na hindi niya maunawaan. No, nandun naman ako pero bakit parang hindi ako napapansin. Yun na. Makakulang ka. KSP ba yun? Yung kulang sa pansin. No, ho. Kaya alam nyo ba yung sa pag-aaral ngayon, every time na nag-ano ka sa cellphone mo ng ganon, ano ba yon? Nag-i-scroll ka, ay ito yung parang laging nagpapatunay at nagsasabi daw sa sarili mo na, am I still napapansin pa ba ng tao? Am I still worth, am I still sees? Of course. Kaya minsan, di ba, dinadaan mo na lang sa mga posts, dinadaan mo na lang sa
Pero sa totoo lang, you failed alone. Kaya ganun na lamang kapag walang nag-like sa mga pinupost mo, parang lalong nag-iisa ka. Kaya wag ka nalang mag-post. Alam mo yung magandang i-post mo, yung mga words of God. Amen? Hallelujah. Kapag si Lord, alam mo, I want to tell you, the Bible says, you are not alone. The Bible says, di ba? Alam mo, iniwan ka man ng lahat, si Lord hindi. Praise God. Kaya ito po yun. Ito yung dala-dala nung taong ito na nasa sementeryo. In-isolate niya yung kanyang sarili, lumayo siya. Talagang, di ba, gusto niyang mabuhay na mag-isa, disconnected and depressed. Kaya tingnan ninyo, kapag nag-isa ka, lalo kang madidepress. Kapag may problema ka, tapos hindi ka nag-join, hindi ka pa nag-church, pagpipiestahan ka ng mga devil spirit. Di ba? Sige, sipin mo lang yan, magbibititit ka sa problema mo. Wala, mamaya hanggang bibigyan ka ng tali na made in China para pag ginamit mo, patid. Hindi po, biro lang yon. Yeah. So, he was isolated. Disconnection. Kaya wag tayong mag-disconnect. Amen? Maybe you disconnect to others except God. But not the Lord, but not your life group. Kaya nga napakahalaga na may mga life group tayo. I want to tell you and I want to tell you that this church will be your second family. Gawin yung second family ang church. Kasi alam nyo sa ating pamilya, di ba, kulang talaga. Lalo na mga pamilya natin, hindi sila mananampalataya. Sinong makakaunawa sa inyo? Kung hindi tayo. Kung hindi yung church. Amen po ba? Thank God. I believe that church is a gift from God. Kaya mahalin natin ang church. Amen ba? Love your church. Nandito tayo. We are building family in this church. We are different, but there is the beauty of diversity. Magkakaiba-iba man tayo, pero because of the love of God, di ba, nag-aabutan tayo. Minsan sa mga pamilya, mayroong mga nag-aaway-away. Dito, purihin ang Panginoon. Nagtuturoan tayo at tinuturo natin kung paano tayo magmahal. Yung second family mo ang magtuturo at dalhin mo sa iyong pamilya. Praise God. Napakaganda lang, di ba, na mayroon tayong napupuntahan, mayroon tayong church grupo, leader na natatawagan. Dahil kung hindi, kung saan-saan ka tumatawag, baka mamaya, instead na naayos yata yung problema mo, lumala. Di ba? Yun. Then pangalawa, yung meron sa taong ito is, ito pong crying out and cutting himself. Yan. Nakalagay dito kanina, di ba? As he often, no one was strong enough to subdue. Day and night wandered among the burial caves in the howling, crying. Yun po yan. He's cry out, sumisigaw, in cutting himself. Alam mo ninyo, howling and cutting himself. He's crying out. Bakit sumisigaw minsan ng tao? Bakit sumisigaw minsan ng tao? Bakit? Kasi hindi napapakinggan. He need to shout. He need to cry out. Di ba? At yun nga, ang hirap yung sumisigaw ka, walang nakakarinig. Nasubukan na ba ninyo yon? Yung bang sumisigaw ka pero binigay mo na lahat yung sigaw mo pero walang nakarinig. Walang pumatol. Walang pumapansin. This is the life of this man. Siguro, sigaw siya ng sigaw, wala man lang nakakapansin. Napakalaking problema yon, di ba? Kasi hindi mo naman kailangang dapat sumigaw eh. Di ba kung may sasabihin ka lang naman, sabihin mo lang naman ng maayos, yung kalmado, maririnig ka. Pero ibig sabihin, may mga hinaing siguro ito, may mga situations siya na hindi niya masabi o kaya masabi niya pero walang nakakaunawa.
Kaya mabuti na lang na umalis ako, buti na lang na mag-isa ako, magsigaw na lang ako doon. Hindi po ba? Then, ano pong nangyari? Siya po ay, he's cutting himself, naglalaslas. Tama yung naglalaslas, cutting. Ayon sa pag-aaral, kung bakit pala naglalaslas daw ang tao, unang-una, sapagkat yung bang hindi niya maramdaman yung nararamdaman na niya na sakit. Ibig sabihin, buhay pa ba ako? Ibig sabihin, di ba, yung manhid na yata ako. Ano ba, wala nang nakakapakinig sa akin. Bakit? Buhay pa ba ako? Bakit kailangan kong sumigaw? Bakit wala nang nakakarinig? Ano bang nangyayari sa akin? The devil spirit. Pwede kang hawakan. Amen ba? Yung bang akala mo walang nakakapansin sa'yo. Yung akala mo, di ba, walang nakakaramdam sa nararamdaman mo. Walang nakakaramdam sa ano. Wala man lang makaano. Ano ba 'yon? Hindi man lang makaramdam. May mga ganun ba tayo? At isa pa, yung hindi nila yung pangalawang pag-aaral doon sa naglalaslas is yung sa sobrang sakit. Inilalabas na niya sa pamamagitan ng paglalaslas. Yung sobrang hindi na niya kaya yung sakit, kaya kailangan na niya para makalabas. Yan po ba tayo? So ito yon. Dala-dala lahat nitong taong ito, yung kanyang sitwasyon. Cry out in cutting himself, naglalaslas, pain inside of him, self-harming. Bakit nila ginagawa ito? Yun nga, dahil ang akala nila wala na silang nararamdaman. Buhay pa ba ako? Di po ba? Manhid na manhid, ganun na ba ako kamanhid? Then yung iba naman daw ay, dahil sa sobrang sakit, ay kailangan nilang maglabas ng kanilang mga nararamdaman. At alam natin, kaya nga our fight is not flesh, our fight is spirit. Kasi hindi natin kayang labanan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng flesh kung hindi masisira yung katawan natin. Kaya nga kailangan natin ng Espiritu ng Diyos to fight because the battle is the Lord. Amen ba? Yun. Then, grabe, no? Nilalaslas niya nung lalaki. Pangatlo, yung he lost of identity. He lost his identity. Bakit? Anong sinabi ni Jesus sa kanya? Anong pangalan mo? Sino ka? Anong sabi nung mama? Sabi niya, I am a legion. Sabi niya, legion. Ibig sabihin, yung legion, ano yun? Sa ibang translation, maraming, di ba? Marami sila, hindi lang isa. Ibig sabihin, hindi niya alam kung sino siya. Alam mo, napakalaking problema yon. Hindi ako yon, pastor. Kilala ko kung sino ako. Yun nga eh. Pero bakit minsan, nalulus mo na yata yung mga dreams mo. Hindi mo na yata minsan alam yung purpose mo. Minsan, hindi mo na yata alam yung plano mo sa ating mga buhay. We lost our dreams. Siguro hindi tayo katulad nito, hindi ako yon, pero minsan, ang daming mga gusto mo na nawawala na yata. Nawawala na yata. Yung mga pangarap mo, wala na. Yung mga plano mo sa pamilya mo, dati napakaganda, pero kumusta ka na ngayon? Ikaw pa rin ba yung kagagaling ng Pilipinas na plano mo, asawa, pupunta ako doon para mapabuti yung buhay natin. Maayos yung buhay natin. Pero pagdating sa Spain, pagdating sa abroad, wala na, pinaghahanap na siya. Loss of identity. Nasira na, hindi na niya alam kung sino siya.
At ito po yung sumisira sa napakaraming mga tao ngayon. Your identity will determine your destiny. Dahil hanggat kilala mo yung sarili mo, ito yung magdadala sa yung destiny. Ito yung magdadala kung ano tayo. Then, what you say to yourself will define you. Kaya ngayon, ang ginagawa mo ngayon kasi mayroon kang pinaplano. At kung yung nakikita nila sa'yo, yun ay dahil may ginagawa tayo. Amen ba? And this is what happened to this man. He don't know heaven himself. Hindi na niya alam kung sino siya. Sabi niya, I am a legion. Paano ka naging legion? Paano ka naging ano? Kasi maraming espiritu sila na nandun sa kanya. Ang ganda yung mga pangarap mo noon. Di ba? Kahit tayo Kristiyano. Nung ikaw ay unang Kristiyano, di ba? Ang ganda na ikaw ay magpatuloy sa Panginoon eh. Pero bakit along the way, parang may mga nangyari. At ikaw ay hindi ka na katulad ng dati. Hindi na ka na katulad noon na umaawit sa Panginoon kasi along the way, may mga napansin ka na, may mga ano na, kaya nawawala na yung dating ikaw. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, ikaw pa rin ba yan? Ikaw pa rin ba yan? Di ba? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Baka mamaya, dinadandaan lang natin sa ngiti. Diyan po ba tayo? Nobody knows. Ang Panginoon lang nakakalam. Kaya nga napakaganda eh. Na kailangan siguruhin natin, ano po, kasi ito po yung nagdi-determine kung talagang tunay nga na naglilingkod tayo sa Panginoon. Kung tunay nga, ano ho, na yung definition ng Kristyanismo ay nasa sa atin pa rin. Christ live in us. Ano ho? So, then number 4, he lost control. Paano nang he lost control? Can you imagine? Ano yung binasa natin? Nilalagyan siya ng chain. Nilalagyan siya ng pusas. Mga iron to pero pinipigtas niya. Sinisira niya sa sobrang lakas. Wow! Parang Superman to Iron Man. Di ba? Talagang wala raw pwedeng makalapit sa kanya sa sobrang lakas niya. Pero nagwawala, he lost control. Alam natin na ito po yung binabantayan natin. Dati mga lost control tayo. Di po ba? May konti ka lang narinig, bantay sa lakay ka eh. Ano yung mga sinasabi? Hala, hindi na naintindihan yung sinasabi. Lost control. Ito yon. Sobrang lakas. Yan, nabubuhat pati mga upuan. Maihahagis pati mga kaldero. Baka meron dito yan. Ako, naghahawak ako ng kaldero pero hinuhugasan ko. Hindi ko binabato. So, ito po yung mga baggies na meron siya. Grabe ho, ano po. And he lost everything. Of course, he lost his family. Kasi nag-iisa na siya. Siguro yung kanyang pamilya, hindi na siya makontrol, hindi na rin siya, So, siguro, mabuti na rin na tumira siya doon. Kaya ang sabi niya kung nasaan ka man ngayon, dyan ka na. Wala magwawala din Di ba? Pero babalik ka rin. Amen? At alam mo ninyo, by this time, na siya po ay may ganong kalagayan ang lalaking ito, sa ganong kalagayan niya, purihin ng Panginoon, Jesus came to him. Alam nyo, kapag mai-picture mo lang siya, nakakalungkot kasi nakatira siya doon sa sementeryo, ginagapos siya, nagwawala siya, nilalaslas niya yung kanyang katawan.
Nagsisigaw siya. But thank God, Jesus came to His way. Dumating ang Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah. There is hope in Jesus. There is hope in God. Ano mga pinagdadaanan natin ngayon? I want to tell you, God is a living God. Aayusin ni Lord yung mga multo natin. Diyan po ba tayo? Parang iba na yung magiging mukha natin Nagiging multo na ba? O? Di ba? Marami tayong multo. But thank God, Jesus came. Dumating ang Panginoon. Amen? And I want to tell you, Jesus is our freedom. Amen ba? Hallelujah. The Christ set us free. Anong sabi dito? Sa John 8:36, so, if the Son sets you free, you are free indeed. You are truly free. Ang tunay na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, pinalaya tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! There is freedom in Jesus. There is freedom. Can you imagine nung dumating siya? Di ba, alam mo, yung natitirang lakas niya, lumapit siya Alam mo, talagang sinalubong niya si Jesus. In his situation, sumalubong siya, sabi niya, dumating siya at lumuhod siya. Can you imagine yung natitirang lakas niya, na dala-dala niya, lahat yung mga espiritong yon, he came to Jesus. Yung natitirang lakas na lang niya, ginamit niya na lumapit sa Panginoon. Nangangatal siya, hindi niya alam yung kanyang gagawin. Thank God. The Lord set him free. Amen? Praise God. Kaya alam ko po, may mga bagay siguro na kailangan tayong mapalaya. Kaya pala hindi ka pala makausad-usad kasi, di ba? Takot tayo kasi, yun nga yung laging sinasabi. Minsan takot ka na lumampas ng kalendaryo. Saan mo ba nakuha natin yon? Saan mo ba nakuha natin yon? Saan ba natin nakuha yon? Na kung lumampas ka na ng kalendaryo, parang tatandang binata ka na. Parang tatandang dalaga ka na. Wala sa Bible yon. Kang matakot. Amin ba? Ano ngayon kung 2 kalendaryo na? +30 na yata yun, na pastor. Di ba? Sa Panginoon, laging may pag-asa. Palalayain tayo sa mga kaisipan, palalayain tayo sa, di ba, sa takot na meron siya. Pinalaya siya ng Panginoon sa he felt alone. Pinalaya siya ng Panginoon doon sa pain na meron siya na hindi niya alam kung may buhay pa nga ba siya. May mga sitwasyon na mga tao na ganun, kaya pala naglalaslas sila kasi feeling nila, wala na silang hindi na sila napapansin. Kasi, andyan ba ako? Ang hirap kasi yung invisible ka Lalo sa pamilya. Yung minsan nasabi ko yata na, nandun ka pero parang wala. Hindi umuobra yung mga jokes mo. Kaya minsan may mga, yung mga sumasama sa mga fraternity. Kasi they don't feel belong to their family. They don't feel belong. Lalo na kapag matataas siguro yung mga anak kapatid niya, siya medyo mababa siya, parang hindi na pinapansin. Nandun siya pero parang wala. Kaya minsan maghahanap yan Maghahanap yan ng mga makakapansin sa kanya. Diyan po ba tayo? Kaya sinabi namin kanina sa mga life group leaders, kinausap namin yung Sister Mafi, binigay namin na yung certificate sa mga life group nila. Napakaganda, di ba? Every Saturday, yung mga magagamit mag-evangelize. Mag-evangelize ba tayo? So, we keep doing. Kasi ang dami ngayong mga nagdadating ang mga Pilipino.
Sino yung mga magagamit sa Saturday? Halimbawa, pwedeng lumabas kayo before yung gawain mag-evangelize tayo. Amen ba? Then sa Saturday na naman kung sino yung mga magagamit. At hindi lang yon. Alam nyo, dapat lagi tayong may daladalang mga trucks. Kasi yun nga, minsan kapag kumakain kayo sa restaurant, kasi minsan may na-meet kaming ganun eh. Yung bang parang may magkaibigan na pumunta sa restaurant na siguro nagsisharean din sila, binigyan namin ng mga trucks. Amen. Kasi hindi natin alam kung saan sila. Minsan may mga talagang hindi nila alam yung pupuntahan nila, malay mo, sa pagtatracks natin, amen, ay pagbibigay natin, ay, mapuntahan nga ito, may problema ako. Amen ba? Tsaka sabi ni Pastor Jonathan, napakaganda na mag-trusting tayo kasi baka mabigyan mo at mahuli natin yung magbibigay sa atin ng pambili ng lokal. Malay natin, mamit mo si Elon Musk ba? Nakakilala siya sa Lord. Anong kailangan nyo na building dyan? Gusto nyo, bilhin natin yung buong... Si Elon Musk yun. Amen ba? So, ang ibig kong sabihin, malay mo, di ba, mahuli natin yung mga malalaking sindikato na babaguhin ng Lord. Ang daming mga membro na yun. Andyan po ba tayo? So, don't give up. Magkaroon tayo ng makatagpo tayo ng ganito. May devil spirit. Kapag itong mga mabago, alam nyo, talagang magpakawalang hiya tayo sa Panginoon. Hindi matatakot, hindi mahihiya sa tao. Amen? So, purihin ang Panginoon sapagkat ang Diyos ang tunay na nagpapalaya sa atin. Amen? Praise God. So, number 2, Jesus is our peace. Alam niyo yung nangyari? People rushed out to see what had happened. A crowd soon gathered. Kaibig sabihin, nung lumapit siya sa Panginoon, may nabago at nangyari sa kanya. Pinalaya siya ng Panginoon. Di ba? Pinaalis ng Panginoon yung mga, di ba, yung mga espiritu na nasa kanya. Pinaalis ng Panginoon. At ang sabi nga, di ba, nung humarap siya, Panginoon, sabi niya, pwede bang ilagay mo kami sa mga baboy? Yeah, kasi ayaw pa nilang mapunta sa Kaya gusto nilang tumira sa mga baboy. Sabi naman ng Panginoon. At mula noon, naging mapayapa na yung kanyang buhay. Amen? Kaya kahit anong sigaw ng mundo, peace on earth, hanggat wala si Kristo sa buhay natin, there is no peace at all. Kahit yung rest in peace nga kung hindi siya nakakilala sa Lord bago siya mamatay, there's no peace. Amen po ba? Why? Because Jesus is the Prince of Peace. Jesus is our peace. Ang sabi ng John 14:27, peace I live with you, my peace I give to you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, do not be afraid. I give you peace that the world cannot give. Amen ba? Ang kapayapaan na ibibigay ko sa inyo ay ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanglibutan. Why? Because He is the Prince of Peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. I do not give to you. I do not give to you as the world gives. Amen ba? Kaya anong nangyari? Noong pinalaya siya ng Panginoon their peace, people rushed out to see what had happened. A crowd soon gathered around Jesus, and they saw a man who had been freed from the demons. He was sitting at Jesus' feet, fully clothed and perfectly sane, and they were all afraid. Wow! So anong ibig sabihin nito? Nagkaroon ng kapayapaan. Hallelujah. Nagkaroon
ng tunay na pakikipag-connect sa Panginoon. Hubad siya, no ho? Ngunit nung siya ay nagkaroon na ng damit, there is peace. At anong nangyari? Yung mga tao, ang sabi niya, they afraid. Alam niyo kung bakit natakot yung mga tao? Can you imagine? Yung taong yon sa sementeryo, lakas niya. Malakas siya, ibig sabihin, kahit mga kadena, ginagapos niya. Ano yon? Sinisira niya. Siguro na-amaze sila. Wow! Wow! Amazing! Naayos ka na, hindi ka na ganyan. Dati. Di ba? Pero alam niyo ang higit na pinagtakahan nila, yung higit na mas malakas sa taong yon. Yung higit na sumisira ng gapos na kadena. Alam niyo kung sino yung nandun? Si Jesus. Yun ang higit na kinakatakutan nila. Amen ba? Nakita ninyo that Jesus, He is the greatest. Amen? Can you imagine, nakita nila yung sumisira ng mga kadena at yung nasa tabi niya ay si Jesus. Anong ibig sabihin nun? That Jesus can do greater what is in this man. Nakuha natin? Di ba natin papalakpakan si Lord doon? Amen ba? Praise God. Ang nakita nila, pero alam niyo ang nakita nila, hindi yung taong yon, si Jesus. Who is this man? Who is this man? Na nakapagbigay, nakapagpayapa, anong nangyari sa taong ito? Tinignan nila yung nakatayo sa harap niya, Jesus. Are you there? Jesus can set us free. Gaano man kalakas yung espiritu na meron sa tao, walang lalakas sa Panginoon. Walang lalakas sa Panginoon. God can do all things. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ. If you have Jesus in your life, purihin ang Panginoon. Don't be afraid. Ano ngayon kung gulong-gulo ang buhay mo? Connect to Jesus. Ano ngayon kung ang dami mga problema? Please, connect to the Lord. And He will set you free and He will give you peace. Praise God. Number 3, ang sabi dito, di ba? The newness of identity. Wow. Yung hindi niya kilala yung sarili niya. Di ba? Alam nyo, di ba, sa Western, ang daming mga nagsasabi na kailangan mag-edad muna sila ng 12 years old bago nila sabihin yung identity nila. Na siya ay babae o lalaki. Kaya ang identities nila ay depende sa feeling. Dito rin, sa Spain, may mga ganun na rin yata. Lalaki ka ba o babae? Sila lang magtatanong. Tatanungin nila kung babae nga siya o lalaki. Halimbawa, maskulado, hindi, babae ako. Di, babae. Lalaki yung mga muscle, Feeling girl, So, yun daw ang Alam nyo, ang mundong ito ngayon nakakalito. Ano ba yon? So, hindi tayo against, hindi tayo, mahal natin yung mga BLGBTQ. Ano ba yun? BMB LGBTQ. Walang Q? Question mark? Yung Q, question mark. Kung depende pa kung sino siya. Amen? So, mahal natin lahat sila. Amen ba? Pero siyempre, alam natin, they need to stand how God created them. Amen?
iyon nga eh. Kagwapo-gwapo mong lalaki, ang crush mo, lalaki rin. Kaya sabi nila, yung mga sobrang gwapo, medyo buti na lang, gwapo lang. Di na nahiya, no? Yeah. So, ganun po yon. Napakahalaga na makilala natin yung sarili natin. We know who you are, you know who you are. I want to tell you, ang sabi ng Bible, sa John 1:12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Wow. So, I want to tell you, kapag tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, tinanggap mo ang pinaniwalaan mo ang Panginoon at ang Kanyang pangalan, hindi relihiyon, but by the name of our Lord Jesus Christ, but by having a right relationship with God, then God gave the right you. God gave you the right to become the children of God. Kaya kung tinanggap natin ang Panginoon, sumasampalataya tayo sa Kanya, then He give you the right to be the child of God. So, purihin ng Diyos sapagkat ito po yung basihan natin na masabi tayo na anak tayo ng Lord, bakit tinanggap natin siya. Tinanggap na po ba natin ng Panginoon sa buhay natin? I want you to receive Him in your heart sapagkat ito po yung sasabihin natin sa Panginoon pagdating ng panahon. Paano mo lalaman na ikaw ay anak ko dahil tinanggap kita sa aking puso? Amen ba? Hindi relihiyon ang naipako sa krus. Kaya ang ating Panginoong Kristo ang tanggapin natin sa ating mga puso. Then, ang sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. 2 Corinthians 5:17. Sabi ko palagi, malapit na naman ang New Year. Bagong taon ay magbagong buhay. Hindi po ang bagong taon ang nagbabago ng buhay. Never. But only Jesus Christ can renew our life. Amen ba? Alam nyo kapag ang Panginoon ang magbago ng buhay natin, araw-araw binabago tayo. Hindi yung minsan nabago ka na, tapos na. Di ba? Magluluma pag ganon. Kapag si Lord ang nagbabago, He renew you every day. Di ba? Kasi kapag bumili ka ng kutsing bago ngayon, bukas luma na. Pero kapag si Lord ang nagbago sa atin, araw-araw bago ka. Kaya araw-araw yung mga ngiti mo, talagang, di ba? Nakapagpababago ng kapaligiran. Nakita ba ninyo yun? Kasi di ba sabi sa natin, sa Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord shall renew their strength. So ibig sabihin, habang nagtitiwala ka sa Panginoon, nare-renew yung lakas mo. Amen ba? Nare-renew ka. Araw-araw nare-renew yung mga ngiti mo, kaya pala ganun tayo lumalakas. Dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. Hallelujah. They are new every morning. Sa Lamentation chapter 3, di ba? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sa mga nagtitiwala sa Panginoon, araw-araw ay laging bago. Yung bang ang sarap gumising na mayroon kang bagong ngiti. Ang sarap lang ba yung bumangon ka na mayroon kang bagong magigisingan? Amen? Hindi yung luma. Hindi. Alam nyo, kaya minsan ganito yun eh. Minsan nasasabihin ng tao, ganito na naman, gigising na naman ako. Diba? Trabaho na naman. Di ba? Pasalamat ka nga, may trabaho ka eh. Ganito na naman. Itlog na naman. Buti nga, may itlog eh. Di ba? Ganito na naman. Puro ka kasi eh. Kaya hindi mo na-appreciate yung ginagawa ng Panginoon.
Puro tayo reklamo. Pero kapag sabihin mo, wow, bagong itlog. Ganon. Bagong luto. Ikaw kasi, alam nyo minsan, masyado nating pinapahirapan yung sarili natin. Hindi mo man lang mapasalamatan yung sarili mo. No? Di ba? Wow, praise God, maliligo na naman ako sa shower. Oh. Noon, kung saan-saan ka naliligo sa Pilipinas eh. Oh. Mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Wow, praise God. Pinapanood ko lang ito noon sa TV, yung malamig ang panahon, pero ngayon, malamig. Ito pala yung malamig ng simoy ng hangin. Di ba, dito sa Spain, ay talaga naman, ang sarap matulog. Kaya hindi ka nga nakakarating minsan sa church. Masyado kang, di ba? Gisingin mo ang sarili mo. Sabihin mo, hoy, gising. Hindi ganon. Dapat, hoy, gising! Ganon. Kapag medyo inaantok ka, na pumunta na sa church, baka inaantok ka na, ay, hinihintay mo pa, ay, wala pang tao doon. Yun na. Alam nyo daw, yung madalas nalilate, yung mga malapit ang bahay. Ay, nako po. Totoo ba yun? Kasi doon sa Pilipinas, kung yung mga kapitbahay, ay, wala pa si pastor, wala pa si pastor. Kasi yung tricycle ng tatay ko noon, ang lakas nung andar niya. Nandun pa lang kami sa bahay namin, naririnig na nila yung andar. Yung niya. Alam na nila kapag parating na. Yan. Hoy, maligo na kayo. Malapit na si pastor. Punta na tayo sa church. Ay, nako po. Buti na lang yung mga taga-Salesiano hindi nahuhuli. Ba, parang meron, nakatawa kayo Ah, nako po. Sabi ko sa isang sister, ay, akala ko di ka na yung malilate kasi malapit na yung church. Sabi, hindi, at least tumakbo kami, pastor. Sabi, tumakbo pa yon, late pa. Pero ang mahalaga, nakarating. Amen. Nandiyan ba siya? Hindi po, ko lang yun mga kapatid. Alam ko, nakatakbo pa yon. Pero ang mahalaga, nakarating. Amen? Pero magbago na tayo. Praise God. At nakikita ko, maaga na yata siya. Maaga na. Siguro nakakaramdam na. Amen ba? Yung bang pagdating ko hello pastor. Talagang pansin mo na. Okay, so, yon. So, purihin ang Panginoon sapagkat ang lalaking ito na hindi niya alam yung kanyang sarili. Anong pangalan mo? Sabi sa kanya ni I am a legion. Wala bang, hindi naman Ang ibig sabihin ng legion, maraming espiritu na nasa sa kanya. Ibig sabihin, hindi na niya alam kung sino siya. Siya'y punong-puno ng mga kabigatan sa buhay. But thank God, He renewed His identity. Jesus renewed His identity. Binago niya, inayos niya, yung dati na wala na siyang hindi niya alam kung sino siya. Thank God, you must know that we are the child of God. Dalawa lang naman ang nag-aangkin sa ating anak. Anak tayo ng Diyos o anak tayo ng demonyo. Alam mo ba na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos? Not all men in this world is the child of God. Si Jesus mismo ang nagsabi, sabi nga niya, kayo'y mga anak ng ulupong. Kayo'y mga anak ng demonyo. Sabi ni Jesus mismo yon. Kaya hindi lahat ng tao, hindi nagsasabi, ay anak tayo lahat ng Diyos. Well, if you receive Jesus in your heart, at tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, amen, God will give us the right to be the Son of God and the daughters of God. Yan po ba tayo? Saan kayo gustong maging anak? Anak ng loob o anak ng labas? Ay, naku po, delikado. Hindi po ibig kong sabihin, anak
ng Diyos. Amen ba? Anak tayo ng Panginoon. Napakadali lang po. We need to receive Him. We need to believe in His words. Then, purihin ang Panginoon. Hindi mo lang namamalayan. Wow! Ikaw ba yan? Yan. Ikaw na ba yan noon? Yan, ganun eh. Kasi may nababago. Mga palabrota na lang, hindi ka na nagpapalabrota. Ikaw nga ba talaga yan? Di ba? Praise God. You know why? Because Jesus renew our life every day. Amen? Praise God. Then last, sabi dito, Jesus is our sanity. Sanity, siya yung nagpagaling sa Kanya. Our healer, Jesus is our Rapha. Amen? Jehovah Rapha. You will keep, sabi dito Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Wow. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, strong, because they trust in you. Habang nagtitiwala tayo sa Panginoon, tayo ay binibigyan ng matatag, di ba? Malakas na pananampalataya at pagtitiwala. At habang nagtitiwala ka sa Panginoon, don't you know that God will heal you inside and out? Ang Panginoon ay nagpapagaling. Pinapagaling niya yung mga multo natin. Amen ba? Yung multo na dumating sa lalaking iyon, which is Jesus, the Holy Ghost, which is Jesus, the Son of the living God, anong nangyari? Gumaling ang kanyang karamdaman. Gumaling ang kanyang kalagayan. Kaya purihin ang Panginoon. If you want healing, Jesus is the same yesterday, today, and forever. He will heal you. He will touch you. At alam mo ninyo, yun nga po dito na po tayo magtatapos. Yeah. At ngayon, ang nangyari, itong tao na ito na nabago, gusto niyang sumama sa Panginoon. Gusto niyang sumama sa kanila. And Jesus was getting into the boat. Nung sila'y pabalik na, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Diba? Sabi niya, pwedeng sumama ako sa inyo, Panginoon. Pwedeng sumama ako sa inyo. Pero anong sabi ng Panginoon? But Jesus said, no. Go home to your family and tell them everything the Lord has done for you and how merciful He has been. Amen? So, ibig sabihin, hindi hinayaan ni Lord na sumama sa kanila. Ang sabi niya, go home and tell to your family what God has done for you. Amen ba? Kaya nandito tayo ngayon, alam natin, yung ginagawa ng Panginoon sa atin, pwede bang sabihin natin sa ating mga mahal sa buhay? Sabihin natin sa ating mga pamilya dahil marahil may mga situation din, may mga kasama tayo sa bahay that they are possessed by addiction. Siguro addiction ng social media, addiction ng laro, addiction, well, there are many things na pwedeng gumagapos sa kanila. Di ba? Kaya sa oras na ito, alam ko po na tayong lahat ay nais nating lumaya. Amen po ba? Praise God. Siyempre, nais nating lumaya. Marahil may mga kakilala tayo na kailangan nila ang kalayaan na nanggagaling sa Panginoon. Siguro, o may yung asawa mo mismo, siguro yung anak mo mismo, o siguro baka ikaw mismo. You need to be set free. Are you there? Hello. So pwedeng tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid, sa oras